Tuloy natin. Punishment ni Cain. Let's go. Narito, ako'y iyong itinataboy ngayon mula sa ibabaw ng lupa. At sa iyong harapan ay magtatago ako, at ako'y magiging palaboy at hampas lupa. At mangyayari na sino mang makasumpong sa akin ay papatayin ako. Papatayin daw siya. Grabe naman ang agam-agam ng kaibigang Cain. Itatatlo lang naman sila sa mundo. Nanay niya, tatay niya, at siya, di ba? Baka takot siya sa mga dinosaurs. Sa pagpapatuloy ng kwento sa Genesis 15, bibigyan siya ng tanda ng proteksyon at ang sabi, makapitong gagantihan, divine justice, di ba? May protection pa, maximum security, 7 times. Kung sasapantaha mo orihinal ang ganitong kwento ng mga pagiging palaboy o live in solitude na may divine protection, tulad lamang ng mga naunang tinalakay nating mga berso, marami din ang ganitong klaseng kwento sa mga naunang religion. Ang pang-umit sa mga sinaunang religion ng mga ideya, tema at katha ay natural na ginagawa sa mga relihiyon, lalo na ang mga pinaka-epektibong panlinlang sa mga tao, tinatawag na religious syncretism. Ito ay paghahalo o pagsasanib ng iba't ibang paniniwala, kwento, gawi at tradisyon ng relihiyon, kaya nga binansagang greatest scam of all time ang religion. Isipin mo, around 5,000 BCE pa lamang ay may mga ganitong ideya na, kaya napaka-refine na ng mga religion ngayon. O posibleng Paleolithic era pa lamang ay may paniniwala na base sa cave drawings, artifacts, and studies of ancient burial practices around 70 BCE pa lang. Kaya talakayin natin ang mga kwento ng mga sinaunang religion na may hawig sa nabanggit na kwento. Sa relihiyon ng Ancient Greeks, si Io ay isang pari ni Hera na isang mortal na babae na nakakuha ng atensyon ni Zeus, ang hari ng mga Diyos. Tulad lang ni Cain, pinarusahan siya na maging gala ngunit may proteksyon para protektahan siya mula kay Hera. Next ay ang Sita exile sa banal na aklat ng Hinduism, ang Ramayana. Ito yung oldest active religion ngayon. Ang pagkatapon matapos iligtas sa pagkakabihag ng demonyong haring si Ravana, si Sita ay hindi makatarungang ipinatapon ni Rama upang mapanatili ang kanyang pampublikong imahe. Tulad ng kwento ni Cain, ipinatapon na may proteksyon si Sita. Ito ay si Lakshma habang ito ay nasa exile sa kagubatan. Ang kwentong ito ng Ramayana na nauna na may malaking margin dahil ang Hinduismo nga ang pinakamatandang aktibong relihiyon ngayon sa mundo. Dumako naman tayo sa Norse. Si Loki ay isang manlinlang na Diyos, lumipat mula sa pagiging kasangga ng mga Diyos at naging taksil. Siya ang naging mastermind sa pagpatay kay Balder. At tulad din ng kaparusahan ni Cain, siya ay pinarusahan ng exile or cast out of live in solitude. At syempre, ang pinaka-big boss ng lahat ng religion, ang Mesopotamia, ang pinakamatandang nabubuhay na akdang pampanitikan, ang Epic of Gilgamesh. Humigit kumulang 4,000 taon bago pa mauso ang kauna-unahang kulto ni Jesucristo. Ang pagpapatapon sa alamat na ito ay panloob at kusa dahil siya ay malupit, nangaagaw, arugante, spoiled brat, childish, malibog. Siya rin ang pumatay kay Humbaba, ang Bull of Heaven na pinadala ng Panginoong si Ishtar. Si Gilgamesh ay hindi pinalayas ng isang hari o Diyos. Itinapon siya ang kanyang sarili dahil sa kalungkutan at takot sa kamatayan. Ang pagkakatulad nito sa kwento ni Cain ay napapaloob ang kaugnayan sa mortalidad, banal na galit, at mga kahihinatnan ng mga aksyon ng tao. Kapansin-pansing pagkakatulad sa tema, lalo na kung titingnan sa pamamagitan ng lente ng pagkatapon, pagkakasala, at pagbabago ng tao. Total, nabanggit na rin ang Epic of Gilgamesh. Nais kong padampian ka ng ideyang ninakaw ng mga may-akda ng Biblia sa pinakamatandang nabubuhay na akdang pampantikan sa mundo. Una yung ahas na tuso. Next yung Great Flood of Noah. Yung pagkawala ng immortalidad. Kwento ni Haring Solomon. Kwento ni Haring Ahab. Mga katha sa aklat ni Job, Ecclesiastes at Proverb. Sample pa lang yan, pero we will take a deeper dive kapag nandun na tayo sa mismong mga verses soon. Shout out to Oxford University and Hale University for the info. Peace out!